Narito ang pinakahuling ulat mula sa ating satellite monitoring ukol sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, ang binabantayang low pressure area ay formal na nang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,458 kilometro silangan ng Surigao del Sur. Kapansin-pansin ang mabilis na paglawak ng call-upon nito na nagdadala na ng mga localized thunderstorms sa mga karatig lugar. Ayon sa ating huling datos, nagkaroon ng pagbabago sa direksyon ng nasabing LPA. Inaasahan itong maging isang ganap na bagyo na tatawaging Bagyong Basyang bago o habang tinatawid ang kalupaan. Mga lugar na posibleng maapektuhan ng landfall. Base sa forecast track, inaasahang dadaan ang sentro ng bagyo sa mga sumusunod na lalawigan, Surigao del Sur at Agusan del Sur, Agusan del Norte at Camiguin, Bukidnon at Misamis Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Pinapaalalahanan ng ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na maging handa. Bagaman sentro lamang ang dadaan, malawak ang sirkulasyon ng hangin at ulan nito. Bukod dito, ang pagpasok ng Bagyong Basyang ay inaasahang magpapalakas din sa shear line na magdudulot ng malawakang ulan sa Southern Luzon at sa kabuuan ng Visayas. Mayroon din tayong binabantayang panibagong tropical cyclone threat potential na posibleng sumunod sa pagitan ng February 9 hanggang 15, kaya't kinakailangan ng patuloy na pagsubaybay. Lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Luzon. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, inaasahan ng pangkalahatang maaliwalas na panahon o improving weather sa malaking bahagi ng Luzon. Gayunpaman, asahan ang bahagyang maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon, gabi, at madaling araw. Magiging kapansin-pansin din ang mga bugso ng malamig na hangin dulot ng amihan. Visayas. Mananatiling maulap na may mga pag-ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, at Cebu dahil sa epekto ng shear line. Para naman sa Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Iloilo, Antique, Capiz, at Aklan, asahan ang maulap na kalangitan ngunit may panandali ang pagsikat ng araw. Pinag-iingat ang lahat sa banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Mindanao. Asahan ng mga pag-ulan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur dahil sa shear line. Sa nalalabi namang bahagi ng Mindanao, asahan ng fair weather sa umaga, ngunit may mataas na tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Palawan. Inaasahan ng patuloy na improving weather o maaliwalas sa panahon na may tsansa lamang ng mahihinang pag-ulan o light rains. Nakataas ang ating weather advisory para sa malakas sa pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Inaasahan ng dami ng ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm, maging alerto sa mga posibleng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi. Kondisyon ng karagatan. Sa kasalukuyan ay wala pang nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng bansa. Gayunpaman, asahan ang maalon na karagatan sa Hilaga, Kanluran, at silangang bahagi ng Luzon, pati na rin sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ibang bahagi, ang dagat ay magiging slight to moderate. Pinapayuhan ng lahat na kung lalabas ng tahanan ay ugaliing magdala ng panangga sa ulan o init tulad ng payong. Para sa ating mga motorista, palaging magbaon ng raincoat upang masiguro ang kaligtasan sa pagmamaneho sa gitna ng biglaang buhos ng ulan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikinig sa ating ulat panahon. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang impormasyon na ibabahagi ng ating mga kasamahan para sa mga susunod na araw. Mag-ingat po tayong lahat. God bless. Para sa karagdagang detalye para sa ating low pressure area na monitor, so base sa ating latest tropical cyclone potential forecast na issued, inasahan natin ang hindi natin inaalis yung possibility ng tropical cyclone development or pamumuo ng nasabing low pressure area patungo sa isang bagyo towards the end of the week, na kung saan posible itong lalapit dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao area, possible itong tumawid dito sa may Visayas area, so makakaapekto ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao in the coming days. So posible ba magbago yung scenario na ito? So inulit ko po, no, as of now, low chance na maging bagyo within the next 24 hours, pero hindi natin inaalis yung posibilidad ng development in the coming days. Kaya patuloy tayong mantabay
Para naman sa ating weather outlook, sa ating 3-day weather outlook, so sa mga syudad natin, sa mga key cities natin dito sa Luzon, for Metro Manila, Baguio, and Legazpi, ay generally fair weather ang ating inaasahan in the coming days. So bukod dito sa Bicol region area, na kung saan towards the end of the week, sa araw ng Biyernes, dahil nga sa pinagsamang epekto ng low pressure area o yung papalapit na low pressure area at ng shear line, nasahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa may Legazpi City. Sa area naman ng Visayas, so sa araw ng Miyerkules, mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng shear line dahil inasahan natin yung pag-recede o yung pag-atras ng axis ng ating shear line. So generally improving conditions ng isang araw dito sa western and central portions ng Visayas. So Metro Cebu and Iloilo City for Wednesday. Generally fair weather ang ating inasahan. May light rains pa rin tayo na dulot ng amihan. Pero itong eastern section ng Visayas, sa may eastern Visayas, towards the end of the week, so Thursday and Friday, buong Visayas na, makakaranas muli tayo ng mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Dulot din ang pinagsamang epekto ng approaching LPA at ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Para naman sa Mindanao, particular na itong northern and eastern portions ng Mindanao. So sa mga rehiyon yan ng northern Mindanao, Caraga at Davao Region, mapapansin po natin no, Wednesday to Friday, magpapatuloy itong maulang panahon dulot ng low pressure area at ng shear line. So possible, malaking bahagi na ng Mindanao, including itong western portion ng Mindanao sa may Zamboanga Peninsula, by Friday, makakaranas rin tayo ng mga pagulan. So posible pa magbago yung scenario natin with regards sa approaching low pressure area. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 5:55 ng umaga at sisikatan sa ganap na 6:24 ng umaga.